Si Edgar ay nagmula sa isang simpleng pamilya ng mga guro. Namumuhay sila ng maayos at ginawa naman ng magulang ni Edgar ang lahat para mapalaki ang kanilang anak ng matalino at maayos. Isang bagay lamang na hindi nila kayang maibigay kay Edgar ay ang karangyaan sa buhay. Sa pagtagal ng panahon ay napagsumikapan ni Edgar ang lahat sa kanyang sarili. Lumaki siyang tutok sa pag-aaral at nakakilala ng mga kaibigan na naghatid sa kanya patungo sa tamang direksyon. Kaya hindi na nakapagtataka na nung nag-edad na si Edgar ng 40 ay isa na siyang ganap na mayamang negosyante na kumikita ng daan-daang libo kada buwan. 7 taon na ang nakakaraan, si Edgar ay nalagay sa isang trahedya. Ang asawa at anak niya noon ay sabay na namatay sa isang car accident. Maulan at malakas ang hangin ng mga panahon na yun. Madulas pa ang daan, kaya binalaan pa ng driver ni Edgar ang kanyang asawa na wag nang bumiyahe dahil sa napakadelikadong panahon. Pero nagpumilit pa rin ito sa dahilang nakapangako di umano ito sa kanyang anak na dadalhin niya ito sa isang children's performance. Wala na ring nagawa ang driver kundi ang sumunod na lamang na siyang nauwi sa isang malalang trahedya. Bumangga sila ng malakas noon sa isang poste matapos umiwas sa isang rumaragasang truck. Sobrang sakit ang nadama ni Edgar sa pagkawala ng kanyang pamilya. Rason para masabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya iibig pang muli para hindi na niya muling madama ang sakit ng pangungulila. Ang naiwan na lamang sa kanya noon ay ang alagang labrador ng kanyang anak na babae. Wala nang pinagbuhusan ng panahon si Edgar simula noon maliban sa paggawa ng mga charity works para makatulong sa tao at hayop na nangangailangan. Gayunpaman ay isang milagro ang biglaang nangyari. Ang malungkot na si Edgar noon ay bigla na lamang nabuhayang muli. Hindi niya kasi inakala na posible palang mangyari iyon. Nakilala ni Edgar noon si Chelsea, isang 25 years old na babae na nataong hawigi ng kanyang yumaong asawa. Sobrang napukaw ang atensyon ni Edgar sa babae na yun na halos ayaw na niyang makihiwalay pa dito. Aksidente lamang din ang kanilang pagkikita. Naglalakad lamang si Chelsea sa isang parking lot noon habang si Edgar naman noon ay papalabas pa lamang sa kanyang kakaparadang kotse. At dahil naka-high heels si Chelsea ay hindi naman inaasahang matapilok siya at magkaroon ng ankle injury. Hindi na rin siya makakilos dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Agad itong nilapitan ni Edgar. "Tulungan na kita, miss. Hayaan mong akayin muna kita papunta sa emergency room." "Hindi, okay lang ako. Yelo lang ang katapat nito." May ngiting sambit ng babae. Gayunpaman ay hindi naman siya magawang iwan ni Edgar ng ganun na lang. Kaya pilit pa rin niya itong pinakiusapan na sumakay muna ng kanyang kotse para maihatid man lang siya pauwi. Maya-maya pa ay sumang-ayon na rin si Chelsea na magpahatid at doon na nga sa biyahe sila nakapag-usap at nagkakilanlan. Napapangiti naman si Edgar na malamang, masarap at nakakatuwang kausap si Chelsea. Nang mabanggit naman ni Edgar dito ang patungkol sa kanyang labrador, ay may lungkot na pinahayag ni Chelsea ang pagkamatay ng kanyang aso. Ilang taon na ang nakakaraan. Medyo naluluha pa si Chelsea noon habang nagkakwento sa kanyang yumaong alaga. Dito na pagtanto ni Edgar na hindi lamang siya nakakilala ng isang magandang babae, kundi isang mabuting tao din na kaparehas niya ng hilig. Ayaw nang palampasin ni Edgar ang pagkakataon na yon, kaya agad ay lakas loob na niyang inaya si Chelsea sa isang date. Ang unang date na yon ay nasundan pa ng pangalawa, pangatlo at simula noon ay hindi na sila nagkakahiwalay pa. Nagpupunta na silang magkasama sa kahit saang lugar na kanilang maibigan. Kumain sa mamahaling restaurant, mag-date sa maliit na kainan, mamasyal sa syudad, pumunta sa mga exhibitions at mag-shopping. Ang kanilang nararamdaman sa isa't isa ay mabilis lamang na de-develop habang nagdaraan ng mga araw. Hanggang sa isang araw ay ipinakilala na ni Edgar si Chelsea sa lahat ng kanyang kakilala bilang kanyang mapapangasawa. Pero tila hindi naman naging masaya ang mga kaibigan ni Edgar sa nangyari. Nagtataka sila kung papaanong nagkagusto si Edgar sa isang babaeng mukhang pera ayon sa kanilang opinyon. Sinubukan nilang payuhan si Edgar na isang pagkakamali lamang ang iniisip nitong pagpapakasal kay Chelsea.
Pero sinarili na lamang ni Edgar ang lahat. Nasa isip na baka inggit lamang yon mula sa kanyang mga kaibigan. Binaliwala ni Edgar ang lahat hanggang sa matuloy na ang kasalan at ganap na silang naging mag-asawa. Marami ang nakapansin noon sa naging pagbabago ni Edgar. Mas naging bukas na ito sa pakikipagkomunikasyon, naging masiyahin at madalas nang dumadalaw sa kanyang mga kaibigan para ibida ang kanyang magandang asawa. Subalit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti na ring napapansin ni Edgar ang hindi maganda at kakaibang ugali ng kanyang asawa. Naging masikreto na si Chelsea, masama at umiwas na din kay Edgar sa maraming bagay. Nawala na ang dating pag-ibig na nakikita ni Edgar sa mga mata ng kanyang asawa. Isang bagay na naging dahilan din noon kaya niya ito inibig. Nakakapagtaka din na kapag may tinetext o tinatawagan si Chelsea ay lumalayo pa ito papunta sa ibang kwarto. Naaktuhan pa ni Edgar isang beses na nagiging masama na rin si Chelsea sa kanyang labrador. Napagtanto niya doon na nag-iba na talaga si Chelsea sa kung papaano niya ito unang nakilala. Isa lamang ang maaaring rason ng lahat na naloko si Edgar ni Chelsea sa unang pagkakataon pa lamang ng kanilang pagkikita sa hindi malamang kadahilanan. Yun din yung mga panahon kung kailan nakapag-hire na si Edgar ng bagong hardinero na siyang pinili mismo ng kanyang asawa. Han, gusto ko ng maraming rosas. Ang lawak ng hardin natin pero walang karosas-rosas. Kaya nais ko sanang paltan mo yung hardinero natin at may maire-rekomenda akong maaaring pumalit sa kanya. Pakikiusap na lambing ni Chelsea. Gusto ko din mapuno ng rosas ang aking bahay para sa iyo, Han. Kaya sige, papuntahin mo dito at tatanggapin ko agad siya kahit ano ang gusto mo. Wika naman ni Edgar bilang pagsang-ayon. Kinaumagahan noon ay dumating na si Spencer sa kanilang bahay na kanila na ring naging hardinero. Dito na napapansin ni Edgar ng bahagya ang dahan-dahang pagkawala ng pera at ilang kagamitan sa kanyang bahay. Hindi man kalakihan ang mga bagay na yun, ay mahalaga pa rin yun sa isang negosyante na kagaya ni Edgar na binuhos ang lahat ng panahon, pagod, oras para makamit lamang ang mga bagay-bagay. Hindi rin niya hahayaan ang mga maling gawain na yun sa kanyang tahanan kung ito lamang ay kanyang mapapatunayan. Gusto lamang mag-obserba ni Edgar kung may kinalaman ba sa mga nangyayari na yon ang kanyang asawa. Wala naman kasing nangyayaring ganon sa kanyang bahay noon bago pa dumating doon si Chelsea. Kaya kahit hindi niya talaga maiwasan ang magduda, sa bawat pagdaan ng araw ay napupuna na rin ni Edgar ang tila palihim na pakikipag-usap ng kanyang asawa sa kanilang hardinero na wari mong close sila at matagal nang magkaibigan. Masakit man ay hindi naman si Edgar basta umiksena na lamang at kinumpronta sila ng walang sapat na patunay at ebidensya. Kaya para mahuli sila sa akto ay naisipan niyang umupan na lamang ng isang private detective pero nagbago din ang kanyang desisyon. Hindi maunawaan ni Edgar kung bakit yun magagawa ni Chelsea sa kanya. Bakit kailangan siya nitong ipagpalit sa ibang lalaki gayong maayos naman silang nakapagsimula noon. Halos hindi na makayanan ni Edgar ang pagkagulo ng kanyang isip, kaya dumulog na siya sa kanyang mga matatalik na kaibigan. Bakit hindi mo siya ayaing lumabas? Pwede kang gumawa ng trick para lumabas ang tunay niyang pagkatao. Payo kay Edgar ng isa niyang kaibigan. Nagustuhan naman din ni Edgar ang idea na yon at napag-isipan na ang umarte. Gumawa si Edgar noon ng paraan para palabasin na naaksidente siya sa pagkabangga ng kanyang sasakyan. Sinigurado ni Edgar na malalaman yon ng kanyang asawa. Ilang araw ding nanatili sa isang pribadong ospital si Edgar bago siya tuluyang nakauwi. Dito, sinabi na ni Edgar kay Chelsea ang di umanong estado ng kanyang kalagayan. Han, swerte ko at nabuhay pa ako. Pero naging malala talaga ang tama ko sa ulo. Nasira din ng husto ang aking eardrums. Kaya hindi ko na kayang makadinig. Simula ngayon, ang mga nais mong sabihin sa akin ay daan mo na lamang sa sulat. Huwag kang mag-alala, simula bukas ay pag-aaralan ko ng basahin ang paggalaw ng labi mo habang nagsasalita para hindi ka na rin mahirapan. Pagsisinungaling na pahayag ni Edgar. Si Chelsea naman ay napabuntong hininga na lamang. Nagkunwari pa ito na tila nag-aalala kay Edgar. Ano ba to? Bakit to kailangang pagdaanan ng aking asawa? Maluha-luha pa nitong wika. Simula ng mga oras na yun, ay sineryoso na ni Edgar ang kanyang pagpapanggap.
para mas maobserbahan pa ang kanyang asawa, lalo na ang kanilang hardinero. Dito niya napatunayan na si Spencer ay hindi lamang basta isang hardinero, kundi matagal na ring kasintahan ng kanyang asawa. At normal talaga sa kanila ang maghanap ng mayayamang tao na kanilang mananakawan. Ngayon, ang kanilang biktima naman ay si Edgar. Agad na kinalap ni Edgar ang kanilang mga interes at impormasyon. Sinadya ni Chelsea na maging kamuka ng yumawong asawa ni Edgar para makuha agad ang atensyon nito, sa puntong sinadya pa niya ang magpakulay at magpaayos ng buhok na kaparehas ng sa asawa ni Edgar. Masyadong eksperto si Chelsea sa art of seduction, na makakaya nitong maakit ang kahit sino mang mayamang lalaki na kanyang naisin, lalo na sa malungkot na pagkakataon ng kanilang buhay. Isang beses ay malinaw pang nadinig ni Edgar kung papaano siyang pinagbabalakang lasunin ng dalawa, sa paniniwala ni Chelsea na hindi nakakadinig ang kanyang asawa at sobrang kopya na rin sa sarili, ay nagagawa na nitong makipag-usap o tumawag kay Spencer kahit halos katabi lamang nito si Edgar. Dito na inaya ni Chelsea si Edgar sa isang picnic. Alam ni Edgar na plano na ni Spencer at Chelsea yon para siya ay patayin, at nakahanda na sila sa lahat ng pwedeng mangyari pagkatapos. Magkagayon pa man, ay sumama pa rin naman si Edgar nang walang pag-aalinlangan. Doon ay tahimik na nagpiknik ang mag-asawa. "Ang paborito mong wine, Han?" May lambing na wika ni Chelsea habang naglalagay ng alak sa baso. Dito na nagawa ng paraan ni Chelsea na malagyan ng lason ang iinumang baso ng kanyang asawa, at bago ito ayaing makipag-cheers. "Teka, nahulog ko ata yung pitaka ko doon. Patingnan nga." Pag-uutos na sambit ni Edgar, sabay palit ng baso nilang mag-asawa. Agad din namang bumalik si Chelsea. "Wala naman, hayaan mo na yun." "Cheers!" Sabay angat niya ng kanyang baso, gayon din si Edgar. Matapos mag-toast, "Itinataas ko ang basong ito para sa aking pinakamamahal na asawa na nagbabalak na ako'y lasunin." Ang mga ngiti ni Chelsea ng mga sandaling yon ay nawala at binalot siya ng matinding kaba. Napaluhan na lamang si Chelsea at wala nang nagawa kundi ang maiyak. "Hindi ako bingihan. Alam ko ang lahat. Wala ka nang kinakailangang aminin sa akin. Maniwala ka sa sasabihin ko. Hindi ko kayo hahayaang magkasintahan na hindi maparusahan sa inyong ginawa." Lumuhod si Chelsea at nagmakaawa. "Patawad, patawad. Hindi ko sinasadya." Si Edgar naman ay binaliwala na lamang ang kanyang pakiusap at agad nang kumaway sa mga dumating na kapulisan. Nandun na ang mga pulis na kanina pang nagmamatsyag sa kanila, na nag-aabang lamang ng senyas mula kay Edgar. Agad nilang inaresto si Chelsea, habang si Spencer naman ay nahuli din, may kalahating oras matapos ang pangyayaring iyon. Napag-alaman ni Edgar doon na matagal na palang pinaghahanap ng international police ang dalawang magkasintahan na yon, na marami na ring nabiktima. Naging rason yon para mabaliwala agad ni Edgar ang kanilang kasal ni Chelsea sa legal na paraan, para magsimulang muli na makalimutan ang hindi magandang pangyayari na yon sa kanyang buhay.